Inula ng batiko si Scottie Thompson sa mismo selebrasyon ng ika-50 years ng PBA. Ang media ang daming tanong tungkol sa kanya at matapang naman na hinarap ito ni Scottie at sinagot lahat ng tanong. Kaya pala, may ilang media daw sa selebrasyon ang hindi pinapasok upang mabawasan na rin ng ganitong mga issue sa loob. Ang gusto ng PBA mangyari, kung sino man ang napili nila bilang kasapi ng PBA's 50 ay dapat nang tanggapin ng walang pag-aalinlangan. Pag-usapan din natin ang mga ganap sa selebrasyong to. Tara, pag-usapan agad natin. Nagsimula na magsidatingan ng mga pinakakilala at magagaling na basketball players sa kasaysayan ng PBA at syempre talagang ang lahat nakaayos. Sa golden years ng PBA ginanap ito kagabi. May ilang mga memorabilia ang naalala ng mga tao lalo na nung dumating na rin ang ilang mga nasa PBA's Hall of Fame. May mga issue din ang naresolba sa gabing yon gaya na lamang ng issue ni Bong Hawkins, Nelson Aceitono at Alvin Patrimonio. Ang matagal ng hidwaan ng isa't isa ay natapos na. Alam niyo naman sa PBA noon, binabandera talaga ang no harm, no foul, yung tinatawag nilang bad blood. Pero kapansin-pansin din na merong mamahalagang tao na dapat dumalo sa gabing yon pero wala sila, gaya na lamang ni Mon Fernandez. Since nung 40th anniversary ng PBA, hindi pumunta si Mon Fernandez para makiselebrate. Ang dahilan, hindi niya nagustuhan ang kanilang selection lalo pat mga active players pa naman daw yung iba. Ang komento din ni Mon Fernandez ang siyang dahilan kaya iniba ng PBA konti ang kanilang criteria at doon sinimula ng mga bagong selections way back 80s. Anyway, balik tayo sa selebrasyon. Dumating na rin sina Arwin Santos, Asita Olava, Danny I, Danny S, na bagong miyembro ng PBA's 50. At syempre nandyan na rin ang 8-time MVP Junmar Fajardo. Si Scottie naman, inulan ng mga tanong tungkol sa kanyang inclusion. Sinabi ni Scottie sa media na depende na lang daw yan sa opinyon ng mga tao. Nire-respeto daw niya ang mga pambabatikos at iba't ibang opinyon na minsan pa nga niya nababasa sa social media. Yung iba pa nga talagang nagkokomento sa kanyang mga post. Yung iba gumagamit ng dummy accounts para dito. Una sa lahat, uulitin natin na ang PBA may sinusunod na kriteria kung paano ka ba kahalaga sa PBA o yung may impact ka ba na binigay sa PBA o sa national team. Para sa akin, okay naman ang selection ni Scottie considering na isa siya sa mga main characters ng Gilas at isa na rin sa mga PBA icons at syempre galing Hinebra yan. However, sang-ayon din ako sa mga sinasabi ng ilang PBA fans na mas maraming deserving kesa sa kanya. Sa katunayan, ang dami-dami pang mga former PBA players na dapat napabilang dito kung babalikan natin yung kapanahunan ni Bong Alvarez tsaka ni Jun Limput. Hindi ko nga rin alam kung bakit ngayon pa napasama sa listahan sina Bong Hawkins at Nelson Aceitono, lalong-lalo na yung Yoyoy Villamin at ni late Arnie Tuadles. Isipin nyo mga kuys, sobrang tagal na nilang wala sa PBA pero ngayon pa napasama. Dapat nga nasa top 25 sila. Tsaka kung ako sa PBA para walang bashing at walang mga issue, dapat hindi lang muna isinama yung mga active players. Or dapat kung nagsama man sila na isang active player, dapat isa lang muna. At si Junmar yun. Kasi si Junmar kahit ngayon na yan magretiro, wala nang makakapantay sa mga achievements niya. Kaya para sa akin, ang deserving na active player na napabilang ngayon ay si Junmar lang. Sus, dalawa pa talaga. Nadali tuloy sila dahil kay Scottie. Sa katunayan pa niyan, kung hindi nila pinili si Scottie, ang dami pa sanang mas deserving na non-active players ang makakuha ng spot na yan. Sana binigay na lang sa iba kasi marami pa silang hindi nakikita na old non-active players at bilang respeto na rin sa kanila. Dahil sa inclusion ni Scottie, may mga usap-usapan na naman na bias daw ang pagpili sa kanya. Parang si Al Francis Chua lang daw pumili sa kanya para madagdagan ang mga Hinebra players na nasa listahan. Kasi tingnan nyo mga kuys, puro SMC players ang kinuha. Walang kahit isang mula sa MVP camp. Kaya nga sinisigaw ng mga taong sana si RDO na lang daw over Scottie. To be fair, kasi si RDO kasama sa pagbuwag ng Korean Curse na kasama din noon ni Mark Pingris. At mas patas din pakinggan kung may isang mula sa MVP. At syempre, retired na rin si RDO. Kaya pwedeng-pwede na. O kahit si LA Tenorio, wala din, di ba? Yung bagong Ironman ng PBA, inisnab. Anyway, kung halimbawa na hindi sinama si Scottie ngayon sa PBA's 50 greatest players, sino kaya ang pwedeng isalpak sa spot na yan maliban kay RDO?